Kung makapamata naman to, akala mo sa langit na nakasira, taas ang tingin sa sarili. Yan ang sabi ng vlogger na lagi kong sinusubaybayan. Dahil maraming humuhusga sa kanya. This is my first moment stories. First time mom for this vlog, sharing stories and experiences. Itong vlogger na to ay lagi siyang nahuhusgahan, minamaliit kung ano-ano pang masasakit na salita. Ang mga taong mapanghusga na tinutukoy ko ay ang mga family or relatives, mga chismosang kapitbahay, o kahit mga friends, lalo na mga taong hindi niya kilala. Meron siyang isang babaeng anak at may asawa siyang foreigner. Kung isa kang follower niya, I think kilala mo yung tinutukoy ko. Medyo nakaka-relate ako sa mga experience niya. So I wanna share my part. Isa rin ako sa mga taong hinuhusgahan o kaya naman dinadaw at lalo na sinisiraan. Yung akala nating mga pamilya na magpoprotekta sa atin, sila pa yung manghihila sa'yo pababa. Sasaktan ka physically, mentally, and spiritually. Hindi ko man sila mapigilan, pero kaya ko silang iwasan. Ang mga toxic na tao na kagaya niya dapat kinakalimutan. Lagi kong sinishare sa partner yung mga pinagdaanan ko sa kamay ng mga pamilya. Ito yung mga side ng mother ko. Ilang taon na rin kasi ako nakatira sa kanila at nakikisama. Minsan na rin napatira ang aking partner dahil ako'y buntis. Kaya naman napag-isip-isip namin na bumukod na lang. Ito yung isa sa maganda namin na pagkasunduan ng aking partner. Bumukod at lumayo. Nangupahan kami kung saan walang nakakakilala sa amin, kundi yung rent owner lang. Ang sarap sa feeling, wala ka nang iisipin kundi yung sarili mo na lang pamilya. Kahit pa paano nagkaroon kami ng peace of mind. Dahil nakabukod na kami, ay malaya kami nakakakilos kahit anong gusto na. Kahit anong kainin namin sa araw-araw, kaya gumala kahit saan. Nakakabili ng mga gamit na gusto namin. At higit sa lahat, walang mangmamata sa'yo. Ang saya lang kasi napapatunayan namin sa sarili na kaya naming tumayo sa sarili naming mga paa. Hanggat kaya ay umiwas na humingi ng tulong sa kanila, sa aming kaibigan o kaya sa mga pamilya namin. Pero hindi ko naman nila lahat. May mga iba kaming pamilya na talagang nakakasundo namin, nakakabanding namin at nakakapagbiruan. Sila yung may pakialam pero hindi nakikialam. Magkaiba kasi yung may pakialam at sa nakikialam. Para sa akin, ang taong may pakialam, sila yung mga taong sumusuporta sa'yo. Wala kang maririnig na sumbat. Sila yung i-guide ka, binibigyan ka ng inspirasyon sa buhay. Hindi ka husgahan ka agad, marunong makinig at umunawa. Samantala naman yung nakikialam, sila yung pakikialaman yung mga desisyon mo, naghahanap ng butas para sirain ka. Sisisihin ka sa anumang bagay na napagkakamali mo. Kayo ba mga moms? Ano-ano ba ang mga na-experience nyo bukod sa mga na-experience ko? Kindly share your short story or short message dito sa comment section. For sure, ilan sa inyo makaka-relate sa mga story ko. O baka may mag-iisip dyan, baka naman masama ang ugali mo. Hindi ka marunong sumunod o hindi ka marunong makinig. Kaya galit sila sa'yo kasi ganyan ka. Aaminin ko mga moms, hindi ako perfectong anak, hindi ako perfectong apo, o hindi ako perfectong kaibigan. Pero ang masasabi ko lang, nasasaktan din po ako. I know my rights, I know my worth, so I need to protect my mental health. Kapag alam ko sa sarili ko na tinatapak-tapakan na sinasaksak patalikod, kailangan kong protektahan yung sarili ko o ipagtanggol. Hindi ko hahayaan na makontrol nila ako. Marunong naman akong makinig at sumunod. Simple lang naman. Kung ano yung pinapakita mo sa akin, ay ganun lang din ang mga response ko. Kaya siguro natuto na akong lumaban. Ay dahil nare-realize ko na kung paano ako tratuhin. Sila rin ang dahilan kung bakit lumalayo na rin ang loob ko sa kanila. Hindi na ako bata, kaya alam ko na yung mga karapatan ko. Sa totoo lang mga moms, wala naman tayo dapat kailangang baguhin sa sarili natin para katanggap-tanggap tayo sa iba. At wala rin din tayo dapat patunayan sa kanila. Dahil sa umpisa pa lang, iba na ang mga trato nila sa atin. O iba na yung tingin nila sa atin. Hindi natin mapiplease ang mga taong ganito dahil sarado na ang kanilang mga isip o makitid
kapatid kumbaga. Basta alam ko kung sino yung karapat dapat galangin o deserve respetuhin. Just imagine mga moms, ang sarap makisama sa mga taong positibo lang. Yung positive na energy ay ma-attract ka sa maganda at blessed na pamumuhay. No doubt, no fears, just be true yourself and happy living. Isang pamilyang makakabuo kayo ng magandang pagsasama at titibay sa inyong relasyon. Ito yung klaseng relasyon na gusto naming mabuo ng partner na ngayon na may sarili na kaming pamilya. Iibahin na namin yung mga dating tradisyon na hindi porket mas matanda ka sa akin, dapat ka nang galangin. Gusto namin baguhin yung mga Filipino family toxic culture. Yung mga negative na na-experience namin sa mga kanya-kanya naming pamilya ng partner ko ay hindi na dapat maulit. Marami na rin akong napapanood ng mga momshi vloggers out there na nagbigay din sa akin ng inspirasyon, kaya ako gumagawa ngayon ng isang vlog para din makapagbigay ng inspirasyon. So this is the final look ng aming kwarto. Ang sarap magpahinga kapag malinis na ang bahay, maaliwalas at wala ng kalat, at makakapag-isip ka na ng maayos. So this is it, Pansit. Thank you for watching until the end for this video. I hope na-inspire ko kayo. Bye-bye!